Ang malamig na hangin sa loob ng pribadong kwarto ng ospital ay tila unti-unting humihigop sa natitirang lakas ng aking ama. Amoy gamot at disinfektante, ang buong paligid isang amoy na habambuhay nang nakatatak sa aking isipan bilang amoy ng papalapit na kamatayan. Nakahiga roon si Don Arturo, ang nagtatag at haligi ng Hacienda Arturo and Development Corporation. Ang lalaking minsang kinatakutan at tiningala sa buong probinsya at maging sa Maynila ngayon ay kasing rupok na lamang ng isang tuyong dahon na naghihintay na tangay ng hangin. Ako si Melissa. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng kanyang kama, mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig at magaspang na kamay. Pilit kong pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha dahil alam kong ayaw niyang makita akong mahina sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Bumukas ang mga mata ng aking ama. Mahinang-mahina na ang kanyang paghinga at bawat paggalaw ng kanyang dibdib ay tila isang matinding pakikipaglaban. Tinitigan niya ako ng malalim isang tingin na puno ng pagmamakaawa at pag-aalala. Pinilit niyang ibuka ang kanyang mga tuyong labi at nagsalita sa isang boses na halos pabulong na lamang. Sinabi niya na kailangan kong mangako sa kanya. Mula sa araw na yon, kailangan kong magpanggap na isang babaeng walang pinag-aralan, isang mangmang na hindi marunong bumasa at umintindi ng kahit anong papeles. Ipinagbawal niya sa akin na ipakita ang aking talino o ang mga napag-aralan ko sa pamamahala ng negosyo. Hindi ko maintindihan ang hinihiling niya. Nanghihina kong tinanong kung bakit kailangan kong kalimutan ang lahat ng pinaghirapan kong pag-aralan. Hinawakan ng mas mahigpit ng aking ama ang aking kamay, pilit na kumukuha ng lakas upang ipaliwanag ang madilim na katotohanan. Ipinagtapat niya na nagkamali siya nang pakasalan niya si Gloria, ang aking madrasta. Inakala niya na magiging isang mabuting ina ito para sa akin, ngunit huli na nang matuklasan niya ang tunay na kulay nito. Si Gloria ay isang babaeng sakim-uhaw sa kapangyarihan at yaman. Kasama ang anak nitong si Richard na walang ibang inatupag, kundi ang maglustay ng pera sa sugal. Unti-unti nilang nilason ang pamamalakad sa loob ng Hacienda Arturo. Ayon sa aking ama, nakapagtanim na si Gloria ng sarili nitong mga kakampi sa lupon ng mga direktor. Wala na siyang sapat na oras at lakas upang linisin ang kumpanya. Kung ipapakita ko ang aking kakayahan, tiyak na ituturing nila akong banta at gagawin nila ang lahat upang sirain ako o mas malala, tapusin ang aking buhay. Ang tanging paraan upang maprotektahan ko ang aking sarili at ang aming kumpanya ay ang magmukhang walang silbi sa kanilang paningin. Kapag inakala nilang isa lamang akong tangang probinsyana na madaling utuin, doon lamang sila magiging kampante. Sa gitna ng aking matinding pighati, tumango ako. Ipinangako ko sa kanya habang bumabagsak ang maiinit na luha sa aking mga pisngi na susundin ko ang kanyang huling bilin. Gagampanan ko ang papel ng isang mangmang hanggang sa dumating ang tamang panahon. Isang mahaba at walang patid na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa makina sa tabi ng kanyang kama. Ang berdeng linya sa monitor ay naging tuwid. Tuluyan nang bumitaw ang aking ama. Iniwan ako sa gitna ng isang digmaang hindi ko pa lubusang naiintindihan, ngunit kailangan kong ipanalo. Lumipas ang ilang araw at idinaos ang isang marangyang burol sa isang eksklusibong memorial park sa Maynila. Ang lahat ay nakabalot sa pagpapanggap at kasiningan. Ang buong paligid ay napupuno ng mga mamahaling bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Para kay Gloria, hindi ito isang pagkakataon upang magluksa, kundi isang entablado upang ipagmalaki ang kanyang antas sa lipunan at isalba ang kanyang sidiyen o hiya sa harap ng mga elitistang panauhin. Suot ni Gloria ang isang itim na designer dress at malalaking salaming pang-araw. Siya ang sentro ng atensyon, abala sa pagtanggap ng pakikiramay mula sa mga kilalang politiko at mayayamang negosyante.
Sa bawat paglapit ng bisita, gumagamit siya ng panyong may burda upang pasimpleng punasan ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, nakatayo naman ang asawa kong si Richard na siya ring anak ni Gloria sa una nitong asawa. Nakasuot siya ng mamahaling suit na kipagkamay at nakipagngitian na tila ba siya na ang bagong hari ng Hacienda Arturo. Ang kasal namin ni Richard ay isang sapilitang kasunduan na inihanda ni Gloria noong nabubuhay pa ang aking ama, isang alyansang idinisenyo upang mas madali nilang makontrol ang yaman ng pamilya. Habang silang mag-ina ay nagpapakitang gilas ako, ay nanatili sa isang madilim na sulok malapit sa pintuan. Suot ko ang isang luma at kupas na itim na bestida. Walang anumang pampaganda sa aking mukha at nakatali lamang ng pormal ang aking buhok. Kung titingnan mula sa malayo, mas mukha pa akong isang kasambahay kaysa sa tunay na anak at tagapagmana ng yumaong bilyonaryo. Ito ang unang hakbang ng aking sumpa. Isang matandang babae na isa sa mga asawa ng board of directors ng kumpanya ang lumapit sa direksyon ko. Dahil sa aking simpleng pananamit, napagkamalan niya akong isang tagapaglingkod at inutusan akong kumuha ng isang basong tubig. Tahimik akong tumango at naglakad patungo sa lamesa ng mga inumin eksakto sa sandaling lumingon si Gloria at nakita ang nangyari. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang peking lungkot at napalitan ito ng matinding pandidiri at galit. Naglakad siya ng mabilis, palapit sa akin hinawakan ng mahigpit ang aking braso hanggang sa bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa aking balat at kinaladkad ako patungo sa isang walang taong pasilyo sa likod ng kapilya. Pagkapasok namin sa pasilyo, mariin siyang bumulong ngunit puno ng talim ang bawat salita. Tinanong niya kung sinasadya ko bang ipahiya siya sa harap ng mga mahahalagang tao. Sinumbat niya sa akin na mukha akong pulubi na namamasukan sa sarili naming burol. Bago pa man ako makasagot upang magpaliwanag, isang mabigat at nag-aapoy na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas ng kanyang pagkakahampas ay nagpaling ng aking mukha at nag-iwan ng matinding pag-init sa aking balat. Nalalasahan ko ang kaunting dugo mula sa aking pumutok na labi. Gusto ko siyang sulyapan ng may puot. Gusto kong sumigaw at ipaalala sa kanya na ako ang tunay na anak at siya ay isang linta lamang. Ngunit naalala ko ang nanginginig na kamay ng aking ama. Ibinaba ko ang aking paningin at pinuno ng takot ang aking mga mata. Yumuko ako at pautal-utal na humingi ng tawad, sinasabing hindi ko po sinasadyang magkamali at nais ko lamang sundin ang inutos sa akin. Ngumisi si Gloria nang makita ang aking kaawa-awang reaksyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may buong paghamak. Sinabihan niya ako na manatili na lamang sa kusina kung saan ako nababagay at wag nang magpapakita sa mga bisita upang hindi masira ang kanyang imahe. Tinalikuran niya ako at naglakad pabalik sa bulwagan. Iniiwan akong mag-isa sa malamig na pasilyo habang dahan-dahang hinahaplos ang aking namamagang pisngi. Kinabukasan, matapos mailibing ang aking ama, nagtipon ang buong pamilya sa malaking sala ng aming mansyon. Naroon si Gloria na nakaupo sa gitnang silya na tila isang reyna katabi ang nakahalukip-kip na si Richard. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo ang isang lalaking nakaunipormeng formal. Siya ang abogadong binayaran ni Gloria upang basahin ang huling testamento. Tahimik akong nakatayo sa likuran, hindi man lang inalok ng upuan. Nagsimulang magbasa ang abogado sa isang seryoso at walang emosyong tono. Habang binibigkas niya ang mga nilalaman ng dokumento, unti-unting gumuho ang anumang natitirang pag-asa ng mga tapat na tagapaglingkod sa bahay. Ayon sa peking diptong binabasa ng abogado, ipinahayag daw ng aking ama bago siya mamatay
na ako si Melissa ay walang kakayahang mamahala ng anumang negosyo dahil sa kakulangan sa pag-unawa at edukasyon. Dahil dito, ang buong pamamahala ng Hacienda Arturo and Development Corporation, pati na ang lahat ng lupain bank accounts at mansyon ay ipinagkakatiwala sa pangangalaga ni Gloria at ng kanyang asawang si Richard. Ang mas malala pa rito, nakasaad sa dokumento na ang tanging mamanahin ko ay ang pamamahala sa mga personal na utang ng aking ama na bigla na lamang lumitaw sa papel at na ako ay mananatili sa mansyon sa ilalim ng habag at awa ni Gloria kapalit ng aking paglilingkod sa kanila. Habang isinasara ng abogado ang folder, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gloria. Tiningnan niya ako na parang isang basahan na maaari na niyang tapakan ng tuluyan. Si Richard naman ay umayos ng upo at binigyan ako ng isang tingin na walang kahit anong pagmamahal, isang tingin ng isang amo sa kanyang bagong alila. Tinanggap ko ang aking kapalaran nang walang anumang pagtutol. Nakayuko lamang ako habang nanginginig ang aking mga balikat, nagkukunwaring pinanghihinaan ng loob at nalulunod sa kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga luhang pumapatak sa sahig at sa anino ng aking nakayukong muka ang aking mga mata ay kasing talim ng isang patalim. Opisyal na akong naging isang alipin sa loob ng bahay na ipinundar ng sarili kong dugo at laman. Inakala nilang nakuha na nila ang lahat at natuluyan na nilang nabali ang aking mga pakpak. Hindi nila alam na ang mangmang na kanilang inaalipusta ay nag-iipon lamang ng lakas. Nagsimula na ang laro at sisiguraduhin kong ang mismong kasakiman nila ang maghuhukay ng kanilang sariling libingan. Ang unang gabi matapos ang pagbasa ng pekeng testamento ay tila isang nakakabinging katahimikan na bumalot sa buong Hacienda Arturo. Nawala na ang init at sigla ng mansyon na dati puno ng kwentuhan ng aking ama at ng mga matatapat na tauhan. Ngayon, ang bawat pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa mga yabag ng mga bagong hari at reyna ng tahanan. Si Gloria at Richard ay agad na kinuha ang pinakamalaking kwarto sa ikalawang palapag, ang kwarto ng aking mga magulang. Ako naman ay inutusan ni Gloria na ilipat ang aking mga kagamitan sa isang maliit na silid malapit sa kusina kung saan natutulog ang mga kasambahay. Tinanggap ko ang utos na ito nang nakayuko at walang anumang reklamo, isang perpektong pagsasabuhay ng pagiging isang mangmang na asawa at anak. Kinabukasan inihayag ni Gloria na magkakaroon ng isang malaking hapunan upang ipagdiwang ang pagkakatalaga kay Richard bilang bagong presidente ng Hacienda Arturo and Development Corporation. Inimbita niya ang mga kamag-anak nila mula sa Maynila, pati na ang ilang mahahalagang miyembro ng Board of Directors na alam kong kasabwat niya sa pagbagsak ng kumpanya. Bilang bahagi ng aking bagong tungkulin, inatasan ako ni Gloria na mamahala sa paghahanda ng pagkain. Buong araw akong naghiwa, naghugas at nagluto sa init ng kusina kasama si Teresa, ang matandang mayordoma na labis na tapat sa aking ama. Sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata ni Teresa, nakikita ko ang labis na awa at kalungkutan sa kanyang mukha. Nais niya akong tulungan at iligtas sa pagpapahirap na ito, ngunit pinigilan ko siya sa pamamagitan ng isang banayad na iling. Kailangan kong tiisin ito. Nang sumapit ang gabi ang mahabang lamesa, sa formal na silid kainan ay napuno ng mga nakangiting mukha, mamahaling alak at masaganang pagkain. Nakaupo si Gloria sa kabisera, suot ang isang kumikinang na asul na gown at mga alahas na alam kong pag-aari ng aking yumaong ina. Si Richard ay nasa kanyang kanan, nakikipag-usap ng malakas sa mga panauhin tungkol sa kanyang mga plano. Para sa kumpanya mga planong alam kong puro kasinungalingan at pagbenta ng mga ari-arian. Nakatayo lamang ako sa gilid ng pader, suot ang isang simpleng uniforme ng kasambahay naghihintay ng utos. Nang mapansin ni Gloria
Ang aking presensya, isang pamilyar at nakakalason ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam kong hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito upang ipahiya ako sa harap ng lahat. Tinawag niya ang aking pansin at inutusan akong lumapit. Sa harap ng mga panauhing biglang tumahimik at nakatitig sa akin nang may pagtataka at pangungutya, inilabas ni Gloria ang isang mahabang resibo mula sa grocery at isang bungkos ng pera. Sinabi niya sa lahat na nais niyang subukan kung may natutunan ba ako sa lahat ng perang ginastos ng aking ama para sa aking pag-aaral. Inutusan niya akong kwentahin ang kabuuang halaga ng mga pinamili at ibigay sa kanya ang tamang sukli. Isang simpleng addition at subtraction lamang ito, isang bagay na kayang-kayang gawin ng sinumang bata, lalo na ng isang babaeng nag-aral ng business management. Ngunit sa harap ng mapang-insultong paningin ni Gloria, kailangan kong maging si Melissa na walang alam. Nanginginig kong kinuha ang resibo. Tiningnan ko ang mga numero na tila ba ito ay mga alien na simbolo na hindi ko maintindihan. Pinagpawisan ng aking mga palad at sinadya kong palalimin ang aking paghinga upang magmukhang nagpapanik. Matapos ang ilang minutong pagtayo roon, nag-aalangan kong ibinalik ang resibo kay Gloria. Pabulong kong sinabi na pasensya na po dahil nalilito ako sa dami ng mga numero at hindi ko alam kung paano ito bibilangin. Isang malakas na tawanan ang pumuno sa silid kainan. Ang mga kamag-anak ni Gloria ay nagbulungan, tinatakpan ng kanilang mga bibig habang pinapanood ang aking kahihiyan. Si Gloria ay humalakhak ng may matinding kasiyahan, sabay sabing, "Nakikita niyo na paano ipagkakatiwala ng asawa ko ang Hacienda Arturo sa isang babaeng hindi man lang marunong magsukli ng barya." Nanatili akong nakayuko, tinatanggap ang bawat panlalait na parang mga patak ng ulan. Si Richard ay uminom lamang ng kanyang wine, hindi man lang nag-abala na ipagtanggol ang kanyang asawa. Sa halip, ngumisi pa siya at umiling-iling. Bago pa man matapos ang kasiyahan ni Gloria, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng masikip na pulang damit at may makapal na pampaganda ang pumasok. Siya ay si Zoe, bata mapangahas at ang pampublikong kinakasama ni Richard. Walang anumang hiya niyang inikot ang kanyang paningin sa paligid at dumiretso kay Richard, humalik sa pisngi nito sa harap naming lahat. Hindi nagulat si Gloria. Sa halip, inalok pa niya ng upuan si Zoe sa mismong tabi ni Richard. Naintindihan ko na agad. Ang pagpunta rito ni Zoe ay hindi isang aksidente, kundi bahagi ng plano ni Gloria upang ipamukha sa akin na wala akong halaga, hindi lamang bilang tagapagmana, kundi maging bilang isang asawa. Umupo si Zoe at matalim na tumingin sa akin. Sinimulan niya ang kanyang pagpapapansin sa pamamagitan ng pag-utos sa akin na ikuha siya ng sariwang sabaw dahil malamig na raw ang nakahain. Walang kibo, naglakad ako patungo sa kusina. Kinuha ang porselanang mangkok na may mainit na sabaw at bumalik sa hapagkainan. Nang ilalapag ko na ang mangkok sa harap niya, sinadya ni Zoe na iurong ang kanyang siko ng malakas na naging dahilan upang tumama ito sa aking kamay. Ang mangkok ay nahulog at bumagsak sa sahig. Isang matinding pagkalampag ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagtalsik ng mainit na sabaw at mga pira-pirasong basag na mangkok sa mamahaling carpet. Tumili si Zoe at nagkunwari na natapunan ang kanyang sapatos kahit na malayo naman ito sa kanya. Galit siyang tumayo at sinabihan akong tatanga-tanga. Si Richard ay mabilis ding tumayo at nilapitan si Zoe upang aluin ito, sabay lingon sa akin ng may matalim na paningin. Sinigawan niya ako, tinanong kung nabulag na ba ako at hindi ko magawa ng tama ang isang simpleng utos. Nanginig ang buong katawan ko, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pinipigilan ko sa loob ng aking dibdib. Inutusan ako ni Zoe ng may nakakalokong ngiti na lumuhod at linisin ang kalat na ginawa ko.
Tahimik ang buong silid naghihintay sa aking gagawin. Tiningnan ko si Gloria na nakasandal lamang sa kanyang upuan at tuwang-tuwa sa nangyayari. Tiningnan ko si Richard na nakahawak sa baywang ng kanyang kabit. Wala silang awa. Sila ay mga linta na nagpapakasaya sa pagdurusa ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tuhod sa malamig na sahig. Kumuha ako ng basahan mula sa aking bulsa at nagsimulang punasan ang sabaw at pulutin ang mga basag na porselana piraso bago piraso. Sinadya kong hayaang makita nila ang aking luha na tumutulo sa carpet. Pinatunayan ko sa kanila na ako ay isang asong sunod-sunuran. Ngunit sa bawat piraso ng basag na mangkok na kinukuha ko pa ko sa aking sarili na balang araw sila ang luluhod sa harapan ko. Matapos ang hapunan ng magsiuwian na ang mga bisita at umakyat na sina Gloria at Richard kasama si Zoe sa taas, naiwan akong nag-iisa upang ayusin ang mga kalat sa sala. Sa paglilinis ko sa paligid ng sofa, kung saan nag-usap ng matagal sina Richard at ang ilang direktor, napansin ko ang isang itim na leather na briefcase na naiwan sa ilalim ng lamesita. Ito ay pag-aari ni Richard. Dahil sa kaba at kuryosidad, mabilis kong nilingon ang paligid. Nang masigurong walang nakatingin, maingat kong binuksan ang briefcase. Sa loob nito ay may mga bundle ng pera, ngunit ang mas umagaw ng aking pansin ay isang excerpt ng mga dokumento na may selyo ng Hacienda Arturo and Development Corporation. Binasa ko ang mga unang pahina. Ito ay isang kontrata ng bentahan. Ibinebenta ni Richard ang isang malaking bahagi ng mga lupang sakahan sa probinsya sa isang dayuhang kumpanya sa halagang napakababa kumpara sa tunay nitong halaga. Sa dulo ng pahina nakita ko ang pirma ni Richard at ang pangalan ni Dennis, isa sa mga direktor ng kumpanya, bilang saksi at kasabwat sa transaksyon. Mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Ibinabenta nila ng palihim ang mga ari-arian ng aking ama upang bayaran ang mga utang ni Richard sa sugal at ginagamit nila ang kapangyarihan ni Gloria upang pilitin ang board of directors na sumang-ayon. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa at pinikturan ang bawat pahina ng dokumento. Kailangan ko ang mga ebidensyang ito. Habang ibinabalik ko ang mga papeles sa loob ng briefcase, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking pagkatao. Hindi na lamang ito isang laban para sa yaman ng pamilya. Ito ay isang laban para sa kinabukasan ng daan-daang magsasaka at manggagawa na umaasa sa Hacienda Arturo. Sila Gloria, Richard at Zoe ay nagsasaya ngayon sa itaas iniisip na nanalo na sila. Ngunit hindi nila alam na ang mangmang na babaeng pinaluhod nila kanina ay hawak na ngayon ang unang susi upang sirain ang kanilang buong kaharian. Lumipas ang ilang linggo mula nang maganap ang malaking piging at ang lantarang pambabastos sa akin ni Zoe. Ang Hacienda Arturo, na dati isang tahanang puno ng respeto at dignidad, ay tuluyan ng naging pugad ng mga ahas. Araw-araw ang buhay ko sa mansyon ay isang nakakapagod na pagganap sa entablado kung saan ako ang bida at sina Gloria at Richard ang malulupit na direktor. Sinusubok nila ako sa bawat pagkakataon upang makasigurong totoong naging mangmang at walang silbi na ang anak ni Don Arturo. Isang mainit na hapon, nakatayo ako sa sala habang tahimik na nagpupunas ng alikabok sa mga mamahaling florera. Mula sa itaas narinig ko ang malalakas na yapak pababa ng hagdan. Si Richard yon, magulo ang buhok, lukot ang suot na polo at pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkabalisa. Sumunod sa kanya si Gloria, nakasuot ng isang marangyang silk robe. Pilit na pinapakalma ang kanyang anak, ngunit halatang naiirita na rin. Nagsimula ang isang matinding pag-aaway. Ipinagduldulan ni Gloria sa mukha ni Richard ang kawalan nito ng responsibilidad. Sinumbat niya ang milyon-milyong pisong utang ni Richard sa mga underground casino sa Macau, isang sikretong matagal na nilang pinagtatakpan. Ipinagdiinan ni Gloria na hindi niya habang buhay mapoprotektahan si Richard
mula sa mga nagpapautang, lalo na't unti-unti nang nauubos ang liquid cash ng kumpanya dahil sa mga palihim nilang paglustay. Sumagot si Richard ng pabalang iginigiit na kaya nga niya pinipilit na maibenta agad ang mga lupain sa probinsya ay upang mabayaran ang mga utang na ito. Ibinato niya ang sisisi kay Gloria, sinasabing kung hindi dahil sa pagkabagal-bagal ng nanay niya sa pagkuha ng buong kontrol sa mga shares ng kumpanya, hindi sana sila naiipit ngayon. Tahimik akong nagpatuloy sa paglilinis, nagkukunwaring walang naiintindihan sa mga binitawan nilang salita na parang hangin lamang na dumaan sa aking mga tainga. Ngunit sa loob-loob ko, bawat detalye ng kanilang pag-aaway ay isang mahalagang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang pagkakaroon ng malaking utang ni Richard ay ang kanilang pinakamahinang punto, isang kahinaan na magtutulak sa kanila na gumawa ng mas desperado at mas mabilis na hakbang. Nang araw ding iyon, habang nag-aayos ako ng mga kubyerto sa kusina, palihim na lumapit sa akin si Teresa. Ang matandang mayordoma ay laging palingalinga tinitiyak na walang ibang nakakarinig sa amin. Hinawakan niya ang aking braso nang mahigpit at bumulong ng isang napakahalagang impormasyon. Sinabi ni Teresa na napansin niyang madalas bisitahin si Gloria ni Dennis, ang isa sa mga miyembro ng Board of Directors na kasabwat nila kapag wala si Richard at lalo na tuwing madaling araw. Ayon kay Teresa, hindi lamang usaping negosyo ang namamagitan sa dalawa. Ang mga lihim na pag-uusap sa loob ng opisina, ang mga pasimpleng haplos, at ang kakaibang pag-iingat ni Gloria tuwing naroon si Dennis ay nagpapahiwatig ng isang bawal na relasyon. Dagdag pa ni Teresa, narinig niyang pinag-uusapan ni Gloria at Dennis ang isang final contract, isang huling dokumento na maglilipat ng lahat ng pag-aari ng Hacienda Arturo at ng buong shares ng kumpanya ng direkta sa pangalan ni Gloria upang maiwasan ang anumang butas sa batas. Kung sakaling maghiwalay kami ni Richard, plano nilang gawin itong isang kasunduan kung saan ako ay voluntaryong tatalikod sa aking mana dahil sa aking kawalan ng kakayahang mag-isip. Tumayo ang mga balahibo ko sa aking braso nang marinig ko yon. Hindi lamang nila gustong pagnakawan ako. Gusto nila akong gawing isang taong walang-wala, isang baliw na walang karapatan sa mata ng batas. Bandang hapon, habang nagpapahinga sina Gloria at Richard sa kanilang mga kwarto, bumaba si Zoe. Sa sala, nakasuot siya ng isang maikling damit at may hawak na isang baso ng malamig na tubig na may yelo at hiniwang lemon. Nakita niya akong nagpupunas ng sahig malapit sa malaking bintana. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at inis. Tila naghahanap ng mapagbubuntungan ng kanyang asar dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Richard kanina. Inutusan niya akong lumapit at ayusin ang carpet na medyo lukot sa ilalim ng lamesita. Walang salita akong sumunod, inilapag ang basahan at lumuhod upang unatin ang tela. Nang eksaktong nakayuko ako, sinadya ni Zoe na ihakbang ang kanyang paa at ibuhos ang buong laman ng kanyang hawak na baso direkta sa aking mukha. Ang napakalamig na tubig kasama ang matutulis na piraso ng yelo ay tumama sa aking mga mata at dumaloy pababa sa aking leeg at damit. Napatigil ako. Ang matinding lamig ay parang mga karayom na tumusok sa aking balat. Ang asim ng lemon ay humapdi sa aking mga mata. Tumawa si Zoe ng malakas, isang tawang puno ng pangungutya at pagmamataas. Sinabi niya na masyado daw akong mabagal kumilos, kaya kailangan ko ng malamig na tubig para magising. Idinagdag pa niya na ang isang katulong na tulad ko ay dapat laging alerto dahil binabayaran daw ako ng pamilya nila para magsilbi, hindi para tumunganga. Nakayuko ako habang tumutulo ang tubig mula sa aking buhok papunta sa sahig. Nakakuyom ng mahigpit ang aking mga kamao sa gilid ng aking binti hanggang sa maramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa aking palad. Gusto kong tumayo, kunin ang florera sa mesa at ihampas iyon sa kanyang mukha. Gusto kong kaladkarin siya palabas ng bahay ko
Ngunit nagtimpi ako. Pinakawalan ko ang higpit ng aking mga kamay. Pinunasan ang tubig sa aking mga mata gamit ang likod ng aking braso at nagkunwari na takot na takot. Pautal-utal akong humingi ng tawad at nagmamadaling kinuha ang basahan upang linisin ang nabasang sahig habang si Zoe ay nagmartsa pabalik sa itaas na parang isang reyna. Kinagabihan ng tulog na ang lahat at tanging ang mga kuliglig sa labas lamang ang nagbibigay ng ingay. Tahimik akong bumangon mula sa aking maliit na higaan. Suot ang maitim na damit, naglakad ako nang nakayapak palabas ng aking kwarto. Ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ay kinakalkula upang hindi makalikha ng anumang ingay. Ang aking layunin, ang opisina ni Gloria sa ikalawang palapag. Ayon kay Teresa, madalas iwan ni Gloria ang kanyang itim na leather briefcase sa ibabaw ng kanyang mesa tuwing gabi dahil masyado siyang kampante na walang mangangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Ang pintuan ng opisina ay may fingerprint lock, ngunit ipinaalam sa akin ni Teresa ang isang maliit na sikreto. Minsan kapag nagmamadali o nakainom si Gloria ng alak, hindi niya naisasara ng tuluyan ng pinto. Iniiwan niya itong nakanganga ng ilang milimetro. At tama nga si Teresa. Nang marating ko ang tapat ng opisina, napansin ko ang isang napakanipis na siwang sa pagitan ng pinto at ng hamba. Dahan-dahan gamit ang dalawang daliri, hinila ko ang pinto. Bumukas ito ng walang ingay. Pumasok ako sa madilim na kwarto, iniiwasan ng liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Ang opisina ay amoy mamahaling pabango ni Gloria at sigarilyo ni Dennis. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk naroon ang itim na leather briefcase. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang mga buckle nito. Sa loob natagpuan ko ang isang makapal na folder na may tatak na confidential. Kinuha ko ito at binuklat ang mga pahina. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa aking cellphone, binasa ko ang titulo ng dokumento, Voluntary Waiver of Inheritance Rights and Irrevocable Special Power of Attorney. Ito na yon, ang kontratang binanggit ni na Gloria at Dennis. Nakasaad dito na ako si Melissa dahil sa kakulangan ng kakayahan at hindi maayos na pag-iisip ay kusang loob na tinatalikuran ng lahat ng karapatan ko sa Hacienda Arturo and Development Corporation. Ibinibigay ko ang walang hanggang kapangyarihan kay Gloria at Richard upang magdesisyon at ibenta ang anumang ari-arian. At ang pinakamasaklap na bahagi, sa pinakahuling pahina, may nakasulat na isang maliit na talababa. Nakasaad doon na kung sakaling hindi marunong pumirma ang nagpaparaya, maaaring gumamit ng thumb mark o tatak ng hinlalaki gamit ang pulang tinta bilang opisyal na kumpirmasyon. Isang matinding galit ang sumabog sa aking dibdib. Handa na nilang agawin ang lahat sa akin gamit lamang ang isang tuldok ng tinta. Mabilis kong inilabas ang aking cellphone at kumuha ng malinaw na litrato ng bawat pahina, sinisiguro na walang malabong letra. Bawat tuldok, bawat kuwit ng dokumentong yon ay kinabisado ko sa aking isipan. Ibinalik ko ng maayos ang folder sa loob ng briefcase, isinara ang mga buckle at tahimik na lumabas ng opisina. Isinara ko ang pinto na may kaunting siwang eksakto kung paano ko ito inabutan. Pagbalik ko sa aking madilim na kwarto, tinitigan ko ang mga litrato sa aking cellphone. Ang plano ay nakahanda na at naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang pilitin akong ilagay ang aking hinlalaki sa papel na iyon. Inakala nilang napakatalino nila at perpekto ang kanilang plano. Hindi nila alam na ang gabing ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Nasa kamay ko na ang ebidensya ng kanilang kasakiman. Ang susunod na hakbang ay ang lumikha ng isang mas malawak na plano, isang sitwasyon na sila mismo ang papasok upang harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa. Bukas ng umaga, sisimulan ko na ang aking pag-atake at wala nang makakapigil pa sa paghihiganti ni Melissa. Ang mga litratong kuha
mula sa opisina ni Gloria ay naging isang nag-aapoy na uling sa loob ng aking dibdib. Ang bawat letra ng kontratang iyon ay isang insulto sa alaala ng aking ama, isang patunay ng walang katapusang kasakiman ng mag-inang sumisira sa aming pamilya. Alam kong hindi sapat ang magkaroon lamang ng ebidensya. Kailangan ko ng isang makapangyarihang kakampi, isang taong may sapat na kaalaman sa batas upang tulungan akong baliktarin ang sitwasyon. Iisa lamang ang taong pumasok sa aking isipan, si Attorney Manuel, ang pinakamatapat na abogado at matalik na kaibigan ng aking ama. Ang problema ay kung paano ko siya makokontak. Bantay sarado ako sa loob ng mansyon. Bawat galaw ko ay pinagmamasdan ni Gloria at ng mga kasambahay na tapat sa kanya. Maging ang aking cellphone ay paniguradong binabantayan ang bawat tawag at text message. Kailangan kong humanap ng paraan upang makalabas ng bahay nang hindi sila naghihinala. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, sinimulan ko ang aking plano. Habang naghahain ako ng kape, sinadya kong mapangiwi at mahawakan ang aking tiyan. Nagkunwari akong nakakaramdam ng matinding pananakit, isang klase ng sakit na pamilyar sa mga babae tuwing mayroon silang buwan ng dalaw. Tiningnan ako ni Gloria nang may pagdududa, ngunit nang makita niyang namumutla ang aking mukha at nanginginig ang aking mga labi, isang pag-arte na pinaghandaan ko buong gabi, tila naniwala siya. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong bumili ng gamot sa botika sa bayan dahil naubusan na ako ng aking maintenance. Sinadya kong banggitin ang isang maliit na botika na nasa liblib na bahagi ng bayan malayo sa mga karaniwang pinupuntahan. Iyon ang perpektong lugar para sa isang lihim na pagkikita. Nag-alinlangan si Gloria. Ayaw niya akong paalisin ng mag-isa. Iminungkahi niyang utusan na lamang ang isa sa mga kasambahay, ngunit mabilis akong tumanggi. Sinabi ko habang umiiyak na nahihiya akong ipabili sa iba ang aking personal na gamot. Isang matalinong paggamit sa konsepto ng hiya. Naintindihan niya iyon. Ang kahihiyan para sa isang babaeng tulad ni Gloria ay isang makapangyarihang dahilan. Sa huli pumayag siya, ngunit may isang kondisyon. Sasamahan ako ng personal na driver ng pamilya, isang lalaking alam kong aso-asungan ni Gloria. Kailangan kong bumalik sa loob ng isang oras. Walang problema. Bahagi na yon ng aking plano. Habang nasa biyahe, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. Ang mga patak ng tubig ay humahampas sa bintana ng sasakyan. Isang perpektong pagkakataon. Sinabi ko sa driver na huminto sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada dahil bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at kailangan kong bumili ng candy. Habang naghihintay ang driver sa loob ng sasakyan, bumaba ako at pumasok sa tindahan. Sa likod ng tindahan ay may isang eskinita. Mabilis akong lumabas doon, iniwan ng payong at tumakbo sa ilalim ng malakas na ulan patungo sa kabilang kanto kung saan nag-aabang ang isang tricycle na palihim kong tinawagan kanina gamit ang lumang telepono ni Teresa. Ang aking damit ay basang-basa. Ang malamig na ulan ay tumatagos hanggang sa aking mga buto, ngunit hindi ko ito ininda. Mabilis akong sumakay sa tricycle at nagpahatid sa lumang simbahan ng San Isidro, ang napagkasunduan naming tagpuan ni Attorney Manuel. Ang mensahe ay naiparating ko sa kanya sa pamamagitan ni Teresa na nakahanap ng paraan upang tawagan ang sekretarya ng abogado. Pagdating ko sa simbahan, ang malaking gusali ay halos walang tao, maliban sa ilang matatandang nagdarasal. Ang amoy ng mga kandila at lumang kahoy ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking haligi, nakaupo si Attorney Manuel, isang matandang lalaki na may maputing buhok at mga matang puno ng talino at katapatan. Tumayo siya nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang aking basang-basang anyo. Inabutan niya ako ng kanyang panyo.
Walang maraming salita, ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng kontrata sa aking cellphone. Habang tinitingnan ni Attorney Manuel ang bawat larawan ang kanyang kalmadong mukha, ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Huminga siya ng malalim at umiling-iling. Sinabi niya na matagal na nilang pinaghihinalaan ni Don Arturo na gagawin ito ni Gloria, ngunit hindi nila akalain na ganito kabilis at katindi ang kanyang kasakiman. Doon sa gitna ng katahimikan ng simbahan, habang umaalingaw-ngaw sa labas, ang malakas na buhos ng ulan, binuo namin ang aming plano. Isang plano na hindi lamang para depensahan ang aking sarili, kundi para gamitin ang mismong sandata ni Gloria laban sa kanya. Ito ay isang plano ng gantimpala sa halip na parusa. Sinabi ni Attorney Manuel na gagawa sila ng isang eksaktong kopya ng kontrata ni Gloria. Mula sa uri ng papel, kulay ng tinta format hanggang sa itsura ng selyo ng kanyang pekeng law firm, lahat ay gagayahin ng perpekto. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa nilalaman. Ang pekeng kontrata na gagawin namin ay hindi na isang waiver of inheritance rights. Sa halip, ang magiging titulo nito ay Deed of Absolute Sale and Transfer of Shares. Nakasaad dito na si Gloria sa kanyang tamang pag-iisip at bilang kabayaran sa aking paglilingkod at katapatan ay voluntaryong ipinagbibili at inililipat sa akin kay Melissa ang lahat ng kanyang pag-aaring shares sa Hacienda Arturo sa simbolikong halaga na ₱1. At sa pinakahuling pahina, magkakaroon din ng parehong talababa. Kung sakaling hindi marunong pumirma ang tumatanggap, maaaring gumamit ng thumb mark bilang kumpirmasyon. Napakatalino ng plano. Gagamitin namin ang kanyang inaasahang thumb mark ng isang mangmang upang gawing legal at opisyal ang paglilipat ng lahat ng kanyang yaman sa aking pangalan. Ang mismong bitag na inihanda niya para sa akin ang magiging kulungan niya. Nag-usap kami tungkol sa mga susunod na hakbang. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagpapalit ng mga dokumento sa mismong oras na pipilitin niya akong pumirma. Kailangan kong maghanap ng perpektong tiyempo, isang sandali ng pagkagulo upang maisagawa ang pagpapalit ng hindi niya namamalayan. Bago ako umalis, hinawakan ni Attorney Manuel ang aking balikat. Sinabi niya na nakikita niya sa aking mga mata ang tapang at talino ng aking ama. Nagtiwala siya na magagawa ko ito. Pinayuhan niya akong maging matatag at huwag magpadala sa emosyon. Mabilis akong bumalik sa kanto kung saan naghihintay ang driver. Nagkunwari akong galing lamang sa botika, dala-dala ang isang supot ng gamot na binili ko sa tindahan kanina. Galit na galit ang driver dahil sa tagal ko. Nagdahilan akong nahirapan akong hanapin ang gamot at masama pa rin ang aking pakiramdam. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng matatalim na mata ni Gloria. Pinagalitan niya ako dahil sa paglampas sa oras. Ipinamukha niya sa akin na isa akong pabigat at walang silbi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga masasakit na salita ay hindi na tumagos sa akin. Habang pinapatawan niya ako, nang parusa ang paglilinis ng buong hardin, sa ilalim pa rin ng ambon, tahimik lamang akong tumango. Habang dinadama ko ang malamig na ulan na muling bumabasa sa aking katawan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang nangiting hindi niya nakita. Hawak ko na ang sandata. Ang tanging kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Maghintay na ang mga ngaso ay mahulog sa sarili niyang patibong. At ako si Melissa ang tupa na kanilang minamaliit ang siyang magsasara ng bitag na yon. Upang lalong patibayin ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi pati na rin sa buong komunidad, nag-organisa si Gloria ng isang malaking pagdiriwang para sa tao ng piyesta ng barangay. Nag-sponsor siya ng palaro libreng pagkain at isang malaking programa sa gabi kung saan siya at si Richard ang magiging mga pangunahing panauhin. Para sa mga taga-barangay, isa itong malaking biyaya. Para kay Gloria, isa itong perpektong entablado upang ipakita ang kanyang impluensya at higit sa lahat
upang muling ipamukha sa akin ang aking lugar sa lipunan. Ang ingay ng buong plaza ay nakabibingi. Ang masayang tugtugin mula sa malalaking speaker, ang sigawan ng mga batang naglalaro, at ang walang tigil na kwentuhan ng mga tao ay lumikha ng isang magulong kapaligiran. Ako ay kasama sa mga naghahanda-abala sa likod ng entablado, nag-aabot ng pagkain at inumin sa mga bisita. Suot ko ang isang simpleng blusa at pantalon at nakatali ang aking buhok sa paraang hindi ako mapapansin. Sa aking isipan, mas gugustuhin kong manatili sa anino malayo sa mga mapanuring mata ng lahat. Ngunit ang kapalaran sa anyo ni Gloria ay may ibang plano. Nang magsimula ang formal na programa, umakyat si Gloria sa entablado na tila isang politikong nagbibigay ng talumpati. Suot niya ang isang mamahaling damit na kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Kinuha niya ang mikropono at binati ang lahat sa isang boses na puno ng pekeng kabaitan at pagpapakumbaba. Nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo at ipinangako ang kanyang walang katapusang suporta sa komunidad. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, hindi siya bumaba. Sa halip inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinahanap ako. Nang magtama ang aming mga mata, isang malamig at mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. Mga kaibigan, malakas niyang sabi sa mikropono, "Ngayong gabi, nais ko sanang ipakilala sa inyo ang isang espesyal na tao. Siya ay ang aking manugang, si Melissa." Isang alon ng bulungan ang kumalat sa mga manonood. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi at ang panginginig ng aking mga tuhod. "Halika rito, Melissa. Huwag kang mahiya." Patuloy ni Gloria, ang kanyang boses ay parang isang matamis na lason. Walang pag-aalinlangan umakyat ako sa entablado. Bawat hakbang sa kahoy na hagdanan ay tila isang mabigat na pag-akyat patungo sa aking sariling bitayan. Nang makarating ako sa kanyang tabi, inakbayan niya ako ng mahigpit 1 kilos na mukhang mapagmahal sa paningin ng iba, ngunit para sa akin ay parang isang mahigpit na tanikalama. Si Melissa ay lumaki sa probinsya, isang simpleng dalaga na hindi pinalad na makapagtapos ng pag-aaral. Pagsisinungaling niya sa lahat. Ngunit dahil sa kabutihan ng puso ng aking yumaong asawa, si Don Arturo, ay tinanggap namin siya sa aming pamilya. At bilang bahagi ng kanyang pagkatuto sa buhay Maynila, nais kong bigyan siya ng pagkakataong magsalita sa inyong harapan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatuping papel at iniabot ito sa akin. "Basahin mo ito, anak. Isang maikling mensahe lamang para sa ating mga kabarangay." Nanginginig kong kinuha ang papel. Sa unang tingin pa lamang, alam ko ng isa itong bitag. Ang mga salita ay nakasulat sa Ingles, puno ng mga komplikadong termino at mahahabang pangungusap, isang talumpating idinisenyo upang maging imposible para sa isang mangmang na basahin. Tumingin ako sa mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Sa unahan, nakita ko si Richard na nakaupo kasama si Zoe. Ang babae ay nakangisi habang si Richard ay umiwas ng tingin, isang malinaw na tanda ng kanyang kaduwagan at pagsang-ayon sa kalupitan ng kanyang ina. Huminga ako ng malalim. Ang mga salita sa papel ay pamilyar sa akin. Kaya kong basahin ang mga ito nang walang mali at may tamang diin. Ngunit ang aking mga labi ay kailangang magsinungaling. Inilapit ko ang mikropono sa aking bibig. Nagsimula ako. "I would like to. Ang bawat salita ay nabibiyak sa gitna. Sinadya kong bigkasin ng mali ang mga salita, pinipilipit ang aking dila na tila ba hindi ko maintindihan ang aking binabasa. Thank you for the oportunidad." Sa simula mayroong isang nakakabinging katahimikan, ngunit hindi nagtagal nagsimula ang mahihinang hagik-gikan
mula sa mga manonood. Ang pabulong na tanungan kung ano ang aking sinasabi ay unti-unting naging isang malakas na alon ng halakhakan. Ang tunog ng kanilang pinagsamang tawanan ay parang mga dagitab na sumusunog sa aking balat. Tiningnan ko si Richard. Nakita kong tumatawa na rin siya, kasama si Zoe na halos mamilipit na sa tuwa. Walang awa, walang konsensya. Pinagpatuloy ko ang aking pagpapahirap, pinipilit na tapusin ang maikling talata. Bawat maling bigkas ko ay sinusundan ng mas malakas na tawanan. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mga luhang hindi lamang bahagi ng aking pag-arte, kundi tunay na luha ng galit at kahihiyan. Nang sa wakas, ay matapos ako ang aking mukha ay basang-basa na ng luha. Agad na hinablot ni Gloria ang mikropono mula sa aking kamay. Tumingin siya sa mga tao at sinabing, "Pasensya na kayo mga kaibigan. Medyo mahina talaga ang pag-iisip ng aking manugang. Ngunit huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat upang turuan siya." Pagkatapos bumaling siya sa akin, ang kanyang boses ay naging isang malupit na bulong na ako lamang ang nakarinig. "Isa kang walang kwentang peste sa pamilya. Bumaba ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin." Dahan-dahan akong bumaba sa entablado. Ang bawat hakbang pababa ay tila isang pagbagsak sa isang malalim na balon ng kahihiyan. Ang mga mapangutyang tingin at bulungan ng mga tao ay sumusunod sa akin. Naglakad ako palayo, naghahanap ng isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking puno kung saan walang makakakita sa akin. Hindi ako umiyak. Ang sakit na naramdaman ko sa entablado ay lumampas na sa puntong kaya ko pang iluha. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa aking dibdib, isang batong puno ng puot. Habang ang masayang tugtugin at tawanan ay nagpapatuloy sa di kalayuan, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ng nagtatawa ng mukha ni na Gloria, Richard at Zoe ay malinaw na nakaukit sa aking isipan. Ang kanilang mga halakhak ang siyang huling patak na umapaw sa aking pagtitiis. Sa isip ko ibang-iba ang aking binibigkas. Hindi ang peking talumpati sa Ingles. Sa halip paulit-ulit kong binibigkas ang bawat salita ng kontratang inihanda ni Attorney Manuel. Ang bawat tuldok, bawat kuwit, bawat pangungusap ng dokumentong magiging katapusan nilang lahat, ang kanilang pampublikong pagpapahiya. Sa iinampampiye sa akin ng ngayong gabi ang nagsilbing huling pirma sa kanilang sariling hatol ng kamatayan. Ang dula ay malapit nang matapos at sisiguraduhin kong ang huling halakhak ay magmumula sa akin. Ang kahihiyang idinulot ng pagdiriwang sa barangay ay nag-iwan ng isang makapal at mabigat na ulap sa loob ng mansyon. Para sa akin iyon ang hudyat na malapit na ang katapusan. Para naman kay Gloria iyon ang huling kumpirmasyon na ako ay isang basag na manika, isang taong wala nang natitirang dignidad at lakas ng loob upang lumaban. At dahil dito, naging mas agresibo at mas mainipin na siya sa kanyang mga plano. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin, dumating ang isang itim at makintab na sasakyan. Bumaba mula rito si Dennis, ang kasabwat at lihim na kalaguyo ni Gloria. Dala-dala niya ang isang pamilyar na itim na leather briefcase, ang parehong briefcase na nakita ko sa opisina ni Gloria. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ito isang draft. Ito na ang orihinal na dokumento. Ito na ang sandatang gagamitin nila para patayin ang aking kinabukasan. Pumasok si Dennis sa mansyon nang may ngiti ng tagumpay. Sinalubong siya ni Gloria sa may pintuan at kahit na may distansya kitang-kita ko ang kakaibang kislap sa kanilang mga mata habang sila'y nag-uusap ng pabulong. Si Richard ay sumunod din mula sa itaas ang kanyang muka, ay halong kaba at kasabikan. Nagsama-sama na ang mga buwitre. Naghihintay na lamang sila sa huling hininga ng kanilang biktima. Pumasok sila sa opisina ni Gloria at isinara ng mahigpit ang pinto. Alam kong sa loob ng kwartong yon, pinaplansa na nila ang mga huling detalye ng kanilang masamang balak. Inutusan ako ni Gloria
na manatili sa sala at maghintay. Ang kanyang tono ay hindi na nagpapanggap. Ito ay isang malamig at tuwirang utos ng isang amo sa kanyang alipin. Naupo ako sa isang maliit na upuan sa gilid ng sala, nakayuko habang pinaglalaruan ang laylayan ng aking damit. Nagkunwari akong walang pakialam at takot. Ngunit sa loob ko ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Sa ilalim ng maluwag kong blusa sa isang lihim na bulsa na tinahi ni Teresa, nakatago ang tunay na kontrata, ang dokumentong inihanda ni Attorney Manuel. Ang bigat nito sa aking dibdib ay nagsisilbing paalala ng panganib at pag-asa. Lumipas ang halos 1 oras. Nang bumukas ang pinto ng opisina, lumabas si Gloria na may kakaibang determinasyon sa kanyang mukha. Alam niyang bago niya ako mapuwersang ilagay ang aking thumb mark, kailangan muna niyang siguraduhin na durog na ang aking kalooban. Kailangan niyang magbigay ng isang huling malupit na dagok sa aking sikolohiya. Naglakad siya patungo sa isang malaking estante kung saan nakahanay ang mga litrato ng aming pamilya. Kinuha niya ang pinakamalaking litrato, isang larawan ni Don Arturo, ang aking ama, na nakangiti ng buong pagmamalaki habang nakatayo sa harap ng Hacienda Arturo. Ang larawang yon ay sagrado para sa akin. "Tingnan mo ito, Melissa," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Ang iyong ama, isang matalino at makapangyarihang tao. Sayang at nag-iwan siya ng isang inutil na anak na tulad mo." Pinigilan ko ang aking hininga. Nagsisimula na siya. Wala kang kwenta. Hindi mo kayang protektahan ang kanyang pinaghirapan. Isa kang kahihiyan sa pangalan ng mga Arturo. Patuloy niya habang dahan-dahang pinapasadahan ng kanyang daliri ang salamin ng picture frame. Pagkatapos sa isang mabilis at walang awang kilos, ibinato niya ang larawan sa sahig na gawa sa marmol. Isang matalas na tunog ng nabasag na salamin ang kumalat sa buong sala. Ang mga pira-pirasong bubog ay kumalat sa sahig, kasama ang gutay-gutay na larawan ng aking ama. Ang nangiti sa litrato ay napunit sa gitna. Napatayo ako. Isang hindi mapigilang sigaw ng sakit ang kumawala sa aking lalamunan. "Wag po." Ngunit hindi siya tumigil doon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam niyang meron pa siyang isang sandata na mas makapangyarihan kaysa sa larawan. Nagmarcha siya patungo sa hagdanan, sinasabing ang mga alaala ay basura lamang na nagpapabagal sa atin. Kailangan mong matutong kalimutan ang nakaraan upang mabuhay ka sa hinaharap na inihanda ko para sa iyo. Mabilis siyang umakyat sa 2 palapag. Sinundan ko siya ng tingin. Ang aking puso ay kumakabog sa takot dahil alam ko kung saan siya papunta. Pumasok siya sa dati kong kwarto, ang silid, kung saan ko itinago ang lahat ng mga natitirang alaala ng aking tunay na ina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba siya. Dala-dala niya ang isang maliit at antigong kahon na gawa sa kahoy ng nara. Hindi yon naglalaman ng ginto o alahas. Ang laman yon ay mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. Nandoon ang mga lumang sulat ng aking ina para kay Papa, ang kanyang paboritong perlas na kwintas, at ang nag-iisang litrato naming 3 noong ako'y isang sanggol pa. Iyon ang kaluluwa ng aking pagkabata. "Ito ba ang pinakaiingatan mo?" tanong niya habang itinatayo ang kahon sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay tila nag-e-enjoy sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa aking mga pisngi. Mga walang kwentang bagay, mga piraso ng nakaraan na dapat nang ibaon sa limot. Lumuhod ako. Nagmakaawa ako. Ipinangako kong gagawin ko ang lahat ng kanyang iutos, huwag lamang niyang sasaktan ang mga alaala ng aking ina. Iyon ang eksaktong reaksyon na hinihintay niya. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ipinatong niya ang kahon sa ibabaw ng lamesa sa tabi mismo ng kontrata na inilabas na ni Richard mula sa briefcase. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata.
Ang kanyang boses ay naging isang ultimatum, isang hatol na walang pagpipilian. Kung gayon patunayan mo, narito ang papel. Ilagay mo ang iyong thumb mark. 1 segundo lang ang kailangan. Pagkatapos niyan ibibigay ko sa iyo ang kahon na ito. Ngunit kung magmamatigas ka pa rin, hindi niya tinapos ang kanyang sinabi. Sa halip dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa takip ng kahon. Ang kanyang mga kuko ay handang buksan ito at wasakin ang lahat ng laman. Ang tensyon sa silid ay halos hindi ko na makayanan. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahan. Nakatingin sa akin sina Richard at Dennis nag-aabang. Si Gloria ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay parang isang demonyong nag-aalok ng isang kasunduang walang kawala. Napapikit ako. Ang sakit sa aking dibdib ay halos sumabog na. Ngunit sa likod ng aking mga nakapikit na mata, isang imahe ang lumitaw, ang mukha ng aking ama. Nagmamakaawa, pinapaalala sa akin ang aking pangako. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong tapusin ito. Ito na ang huling pagsubok. Isang pagsubok sa pagitan ng mga alaala, ng nakaraan at ng pangako para sa hinaharap. At alam kong kailangan kong isakripisyo ang isa para maisalba ang isa. Ang kanilang kalupitan ay umabot na sa sukdulan at dahil doon, sinisigurado nilang wala na akong anumang awa na mararamdaman para sa kanila kapag dumating na ang oras ng aking paghihiganti. Ang nagbabantang katahimikan sa loob ng sala ay biglang binasag ng isang malakas na kulog. Kasabay nito ang kaninang ambon lamang ay naging isang malakas at walang tigil na buhos ng ulan, isang bagyo na tila nakikiramay sa unos na nagaganap sa loob ng aking puso. Ang malalakas na patak ng tubig ay humahampas sa mga salaming bintana, lumilikha ng isang malungkot at marahas na himig na nagsilbing musika sa aming huling pagtutuos. Ano na, Melissa? Tanong ni Gloria. Ang kanyang boses ay mas matalas pa kaysa sa kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Pipirma ka ba? O mas gusto mong makita kung paano nagiging abo ang mga basura ng iyong ina? Nakatitig ako sa antigong kahon na gawa sa kahoy ng narra. Sa loob ng maliit na espasyong yon ay nakatago ang lahat ng natitira sa akin mula sa babaeng nagbigay buhay sa akin. Ang bawat sulat, ang bawat hibla ng kanyang damit, ang bawat ngiti sa litrato, iyon ang aking santuwaryo. Ang aking koneksyon sa isang masayang nakaraan na pilit na binubura ng kasalukuyan. Isang hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Nakikiusap po ako. Sabi ko, ang aking boses ay basag at nanginginig sa pagitan ng mga pag-iyak. Huwag po iyan. Ibibigay ko po ang lahat. Huwag lang po ninyong sasaktan ang mga alaala niya. Ang aking pagmamakaawa ay tila musika sa pandinig ni Gloria. Tumawa siya, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Gusto ko iyang marinig, pero hindi sapat ang salita. Kailangan ko ng patunay. Itinuro niya ang kontrata at ang pulang inkpad na nakapatong na sa mesa. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Alam niyang habang mayroon pa akong kinakapitan, gaano man ito kaliit, mayroon pa rin akong dahilan para mag-atubili. At kailangan niyang wasakin ang dahilang iyon. Mukhang kailangan mo ng mas malakas na tulak. Bulong niya sa sarili bago siya gumawa ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Binuhat niya ang kahon. Naglakad siya patungo sa malaking pinto na gawa sa salamin na nakaharap sa hardin. Sa isang mabilis na pagtulak, binuksan niya ito. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na pumasok sa loob ng sala, nagliliparan ang mga kurtina at nagpapalamig sa buong paligid. Mama, anong gagawin ninyo? Sigaw ko habang pinipilit na tumayo. Ngunit bago pa man ako makahakbang, mabilis akong hinawakan ni Richard sa magkabilang braso. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at walang awa. Isa siyang pader na humaharang sa akin, isang tahimik na kasabwat sa kalupitan ng kanyang ina. Bitawan mo ako. Richard, parang awa mo na.
Pagpupumiglas, punya-pami-pamilas kung ngunit ang aking lakas ay walang laban sa kanya. Manahimik ka dyan. Mariin niyang sabi, ang kanyang muka ay walang anumang emosyon maliban sa kasakiman. Sa labas ang hardin na dati puno ng magagandang bulaklak ay isa ng malawak na putikan. Ang walang tigil na ulan ay lumikha ng mga maliliit na lawa ng maputik na tubig. Tumingin sa akin si Gloria mula sa may pintuan. Ang kanyang muka ay nababasa ng ambon, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing dilim ng bagyo. Dahil ang mga alaala ay nararapat lamang sa lupa, deklara niya. At sa harap ng aking mga mata, binuksan niya ang takip ng kahon. Kinuha niya ang mga laman nito, ang mga nakatuping sulat, ang puting damit na terno, nagawa sa pinya at ang kwintas na perlas. Pagkatapos isa-isa walang awa niyang inihagis ang mga ito sa gitna ng malakas na ulan. Parang huminto ang mundo. Nakita ko kung paano nilamon ng putik ang puting tela ng damit. Nakita ko kung paano unti-unting lumubog ang mga sulat sa maruming tubig. Ang tinta ay kumakalat at nabubura. Nakita ko kung paano bumagsak ang kwintas, ang mga perlas ay nawala sa kadiliman ng putik. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa aking kaluluwa. Ang sakit ay napakatindi na tila ba isang punyal ang sumaksak sa aking puso at pinihit ito ng paulit-ulit. Ang huling piraso ng aking nakaraan ay winasak nila pastangan at itinapon na parang basura. Sa sukdulan ng aking desperasyon, nagkaroon ako ng hindi inaasahang lakas. Itinulak ko si Richard ng buong puwersa na naging dahilan upang siya'y mapaatras. Tumakbo ako palabas sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Hindi ko ininda ang lamig ang hangin o ang malakas na ulan. Lumuhod ako sa putikan. Gamit ang aking nanginginig na mga kamay, sinubukan kong hukayin ang mga alaala ng aking ina mula sa kanilang maruming libingan. Nakuha ko ang damit, ngunit ito'y puno na ng putik at punit na. Nakuha ko ang ilang piraso ng sulat, ngunit ang mga salita ay hindi na mabasa. Ang kwintas ay hindi ko na mahanap. Tama na yan. Narinig kong sigaw ni Richard mula sa likuran. Lumapit siya at marahas akong hinila. Patayo. Nagpumiglas ako ngunit mas malakas siya. Sa gitna ng aming paghahatakan, nadulas ako. Isang matinding pagbagsak ang sumunod. Ang aking buong katawan ay bumagsak sa malambot at malamig na putik. Ang maruming tubig ay pumasok sa aking bibig at ang amoy ng lupa ay sumiksik sa aking ilong. Nakahiga ako roon talunan at basang-basa sa putik. Si Richard ay nakatayo sa aking harapan hingal na hingal, walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Ang lahat ng natitirang emosyon sa akin ay biglang nawala. Ang sakit, ang lungkot, ang pagmamakaawa lahat ay natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib, isang absolutong katahimikan. Isang katahimikang nangangako ng isang marahas na paghihiganti. Dahan-dahan akong bumangon. Ang putik ay tumutulong mula sa aking buhok, sa aking muka at sa aking damit. Tumingin ako kay Richard, pagkatapos ay kay Gloria, na nakatayo sa may pintuan na sisiyahan sa kanyang nasaksihan. Walang salita akong naglakad pabalik sa loob ng sala, nag-iiwan ng mga bakas ng putik sa mamahaling sahig. Dumiretso ako sa mesa. Hindi ko na sila tiningnan. Kinuha ko ang inkpad at binuksan ito. Ang aking mga mata ay walang buhay, walang emosyon. Ako ay isang bangkay na naglalakad, isang kaluluwang pinatay ng kanilang kalupitan. Ito na ang huli nilang tagumpay. At ito na rin ang simula ng kanilang walang hanggang pagbagsak. Umupo ako sa silya, inihahanda ang aking daliri para sa huling akto ng dula-dulaang ito. Ang silid kainan ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan na tanging ang marahas na tunog ng ulan sa labas ang bumabasag. Nakaupo ako sa harap ng malaking lamesa, ang aking damit ay tumutulo pa rin ng pinaghalong tubig ulan at putik lumilikha ng isang maliit na lawa sa ilalim ng aking upuan.
Ang aking mukha ay isang blankong maskara, walang bakas ng anumang emosyon. Sa aking harapan, naroon ang dalawang bagay na magtatakda ng kinabukasan ng Hacienda Arturo, ang dokumento ng kanilang kasakiman at ang maliwanag na pula ng inkpad. Si Gloria ay bumalik sa kanyang upuan sa kabisera ng lamesa. Ang kanyang postura ay puno ng pagmamataas, ang postura ng isang reynang nanalo sa isang digmaan. Si Richard ay nakatayo sa kanyang likuran, ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halong pagod at kasabikan. Si Dennis naman ay nakasandal sa pader, isang tahimik na anino na nag-aabang sa huling tagpo. Oras na, Melissa. Sabi ni Gloria, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bahid ng pagkukunwari. Tapusin mo na ang pag-arte mo. Wala ka ng ibang pagpipilian. Itinulak niya ang inkpad palapit sa akin. Ang matingkad na pulang kulay nito ay tila kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw, parang isang patak ng sariwang dugo sa isang malinis na tela. Ito ang kulay ng kanilang tagumpay. Ito rin ang magiging kulay ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kanang kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang busog na pinipigilan bago pakawalan ang isang nakamamatay na palaso. Tumingin ako sa kanilang mga mukha kay Gloria na may ngiti ng isang demonyo, kay Richard na may tingin ng isang duwag, at kay Dennis na may kalmadong mukha ng isang ahas. Kinabisado ko ang kanilang mga itsura sa sandaling ito dahil ito ang huling pagkakataon na makikita ko silang nakatayo sa ibabaw ko. Itinapat ko ang aking kanang hinlalaki sa ibabaw ng pulang tinta. Ang lamig at basa ng tinta ay gumapang sa aking balat. Dahan-dahan kong idiniin ang aking daliri. Sinisigurong ang bawat linya ng aking fingerprint ay mababalot ng kulay ng dugo. Inangat ko ang aking daliri mula sa inkpad. Ito ngayon ay isang sandata, naghihintay na lamang itatak sa papel. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa dokumento na nakabukas sa huling pahina kung saan naghihintay ang blankong linya. Lahat sila ay nakatingin, hindi kumukurap. Ang kanilang mga hininga ay tila napigil. Ito na ang sandaling pinakahihintay nila, ang sandali kung saan ang lahat ng pinaghirapan ni Don Arturo ay mapapasakamay nila sa pamamagitan lamang ng isang tatak ng isang mangmang. Ngunit ayon sa aming plano, ang sandaling ito ay hindi dapat maging simple. Kailangan ng isang perpektong pagkagambala. Sa eksaktong sandali na ang aking daliri ay ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa papel, isang malakas at nakakagulat na ingay ang biglang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kusina. Isang matinis na tunog ng nabasag na salamin at porselana ang pumuno sa buong mansyon. Ang tunog ay hindi lamang simpleng pagbagsak. Ito ay isang marahas na pagkalampag na tila ba isang buong estante ng mga plato at baso ang bumagsak at nagkapira-piraso sa sahig na baldosa. Ang sunod-sunod na pagkabasag ay lumikha ng isang kaguluhan ng tunog na nagpatigil sa lahat. Dahil sa gulat, sabay-sabay na napalingon sina Gloria, Richard at Dennis sa direksyon ng kusina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkairita at gulat. Ano yon? Sigaw ni Gloria, ang kanyang atensyon ay ganap na naalis sa akin. Buisit na mga katulong yan, bulong ni Richard habang humahakbang palapit sa pintuan ng kusina upang tingnan ang nangyari. Iyon na ang aking pagkakataon. Ang 3 gintong segundo na ibinigay sa akin ng matapat na si Teresa. Sa 1 kilos na kasing bilis ng kidlat, ngunit kasing pino ng isang mananayayaw, ang aking kaliwang kamay ay mabilis na pumasok sa ilalim ng aking blusa. Hinugot ko ang nakatuping dokumento na inihanda ni Attorney Manuel. Gamit ang parehong kamay, mabilis kong kinuha ang pekeng kontrata ni Gloria mula sa mesa at ipinalit ang tunay na kontrata. Ang
Ang buong pagpapalit ay nangyari sa loob lamang ng isang iglap, isang perpektong paggalaw na hindi mapapansin ng sino mang hindi nakatutok. Ang pekeng dokumento ni Gloria ay ligtas nang nakasiksik sa aking bulsa. Nang lumingon pabalik si Gloria, pagkatapos sumigaw ng mga mura patungo sa kusina, ako ay nasa parehong posisyon pa rin. Ang aking kamay, na may pulang tinta, ay nakalutang pa rin sa ere at ang aking mukha ay blanko pa rin. Mga walang silbi, sabi niya habang umuupo muli. Hayaan mo na yan, Richard. Mas mahalaga ito. Ang kanyang atensyon ay bumalik sa akin. Wala siyang napansin. Para sa kanya ang dokumento sa mesa ay ang parehong dokumento. Ang plano ay nagpapatuloy. Hindi na ako nag-atubili pa. Sa harap ng kanilang nag-aabang na mga mata, mariin kong ibinaba ang aking hinlalaki. Hindi sa anumang blangkong linya, kundi sa espasyo sa ilalim ng mga salitang tinanggap ni Melissa Arturo. Idiniin ko ang aking daliri sa papel ng may buong lakas. Ang pula at malinaw na tatak ng aking hinlalaki ay naiwan sa dokumento isang selyong hindi na mababago, isang permanenteng simbolo ng kanilang pagkatalo. Tapos na, dahan-dahan kong inalis ang aking kamay. Tumingin ako sa pulang marka. Perpekto. Isang malalim at nasisiyahang paghinga ang pinakawalan ni Gloria. Isang malapad na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Agad niyang kinuha ang dokumento mula sa mesa, hindi na inabala pang basahin itong muli. Itiniklop niya ito ng maingat at inilagay sa loob ng kanyang briefcase na isinara niya ng may kasamang malakas na pag-click. Sa wakas, sabi niya habang nakatingin sa akin na parang isang basahan. Mabuti at natuto ka na rin kung saan ang iyong lugar. Tumayo si Richard at tinapik ang balikat ng kanyang ina. Si Dennis ay ngumiti ng bahagya. Nanalo sila. Nakuha na nila ang lahat. O iyon ang akala nila. Nakatayo ako, ang aking damit ay puno pa rin ng putik. Ang aking daliri ay meron pa ring bahid ng pulang tinta. Tiningnan ko sila, ang 3 taong nagdiriwang sa kanilang sariling libingan. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humihina. At sa loob ng mansyon, isang mas malakas na bagyo ang malapit nang magsimula. At sa pagkakataong ito, ako ang bagyo. Kinabukasan ng kalangitan ay malinis na tila hinugasan ng malakas na bagyo kagabi. Ngunit sa loob ng mga pader ng Hacienda Arturo and Development Corporation, isang mas malakas na unos ang nagbabadyang sumabog. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Gloria. Ang layunin upang opisyal na ipahayag ang kanyang absolutong pag-aari sa kumpanya at tuluyang alisin ang aking pangalan sa anumang dokumento. Pumasok sina Gloria, Richard at Dennis sa malaking boardroom na tila mga mananakop na nagmamarcha sa isang nasakop na teritoryo. Si Gloria ay nakasuot ng isang nagniningning na pulang bestida, ang kulay ng kapangyarihan at tagumpay. Si Richard ay nasa kanyang tabi, ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pagmamalaki. Si Dennis ay tahimik na sumusunod dala-dala ang itim na briefcase na naglalaman ng kanilang inaakalang korona. Ang mga miyembro ng Board of Directors karamihan ay mga matatandang lalaki na matagal nang naging tapat kay Don Arturo ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa dulo ng lamesa isang upuan ang nanatiling bakante, ang upuan ng chairman. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Gloria, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ipinatawag ko kayo ngayon upang ipaalam ang isang napakahalagang pagbabago sa pamunuan ng kumpanyang ito. Binuksan ni Dennis ang briefcase at inilabas ang dokumento. Ipinatong niya ito sa gitna ng lamesa nang may malakas na pagbagsak. Ayon sa kasunduang ito, patuloy ni Gloria, ang aking manugang si Melissa ay kusang loob na tinalikuran ang lahat ng kanyang karapatan sa mana dahil na rin sa kanyang kawalan ng kakayahang mamahala. Ang lahat ng shares at pag-aari ng pamilya Arturo ay opisyal nang nailipat
sa aking pangalan. Isang alon ng bulungan at gulat na reaksyon ang kumalat sa mga direktor. Ang ilan ay tumingin sa isa't isa nang hindi makapaniwala. Ito ay isang panloloko. Sabi ng isa sa mga pinakamatandang direktor, isang kaibigan ng aking ama. Hindi iyan gagawin ni Melissa. May ebidensya ba kayo? Tanong ni Gloria, ang kanyang nangiti ay puno ng panunuya. Narito ang dokumento pirmado at may tatak pa ng kanyang hinlalaki. Legal at walang anumang butas. Bago pa man magkaroon ng mas matinding kaguluhan, isang boses ang pumutol sa tensyon. Kung maaari, hayaan ninyo akong tingnan ang dokumentong yan. Lahat ay napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si attorney. Manuel, nakasuot ng isang formal na itim na suit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Sa kanyang likuran ay may dalawang lalaking nakabarong na mukhang mga legal na opisyal. Nagulat si Gloria. Anong ginagawa mo rito, Manuel? Hindi ka imbitado. Ako ay naririto bilang legal na tagapayo ng tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Sagot ni Attorney Manuel habang naglalakad palapit sa lamesa. Kinuha niya ang dokumento at sinuri ito. Mukhang pamilyar ang papel na ito. Pagkatapos tumingin siya kay Gloria nang may seryosong ekspresyon. Ginang Gloria, nais kong batiin ka. Ang dokumentong ito ay tunay na legal at may bisa. Ngunit bago ka magdiwang marahil ay dapat mong pakinggan ng maigi ang totoong nilalaman nito. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa ng malakas at malinaw. Ayon sa kasunduang ito, na may titulong Deed of Absolute Sale and Transfer of Shares, ikaw, si Ginang Gloria, ay kusang loob na inililipat at ibinebenta ang lahat ng iyong pag-aaring shares sa Hacienda Arturo and Development Corporation sa pangalan ni Ginang Melissa Arturo. Ang bawat salitang binibigkas ni Attorney Manuel ay parang isang malakas na dagok na sumusuntok sa dibdib ni Gloria. Ang kanyang nangiti ay unti-unting nawala na palitan ng isang anyo ng pagkalito, pagkatapos ay gulat at sa huli, isang hindi maipaliwanag na takot. Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya, hinablot ang papel mula sa kamay ng abogado. Binasa niya ito nang paulit-ulit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Hindi ito maaari. Peke ito. Pinalitan ninyo ito. Hindi iyan peke, Ginang Gloria, sabi ni Attorney Manuel. Nandyan ang iyong pirma at higit sa lahat nandyan ang thumb mark ng pagtanggap ni Melissa. Ang inyong kasakiman ang siyang nagbulag sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naglakad ako papasok, ngunit hindi bilang ang kaawa-awang si Melissa na puno ng putik. Ako ay nakasuot ng isang matikas na itim na business suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay mayroong magaang pampaganda na nagpapatingkad sa talas ng aking mga mata. Bawat hakbang ko sa mamahaling sahig ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Napatanga si Gloria. Si Richard ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naglakad ako papunta sa bakanting upuan sa dulo ng lamesa. Bago ako umupo, nagsalita ako. Ang aking boses ay hindi na nanginginig o pabulong. Ito ay malinaw, matatag at matatas nagsasalita sa perpektong Ingles. Good morning, gentlemen. I apologize for the slight confusion. As the new majority shareholder and rightful chairwoman of this corporation, I declare this emergency meeting adjourned. Sa tabi ni Richard, sumugod si Zoe na hindi ko na malayang nakapasok na rin. Puno ng galit ang kanyang mukha. Hayop ka, manloloko. Sigaw niya sabay taas ng kanyang kamay upang sampalin ako. Ngunit ang aking mga kilos ay mas mabilis na. Bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis kong kinuha ang isang pitsel ng malamig na tubig mula sa lamesa. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ko ang buong laman nito sa kanyang mukha. Isang malamig na agos ng tubig ang bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat at ang kanyang buhok ay tumulo.
Dahil sa gulat at sa pagkadulas ng sahig, nawalan siya ng balanse. Gamit ang dulo ng aking daliri, marahan ko siyang itinulak sa balikat. Isang maliit na tulak lamang, ngunit sapat na iyon. Bumagsak siya sa sahig nang walang kalaban-laban, basang-basa at mukhang isang kaawa-awang pusa. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga direktor. "Hayop ka!" Isang nakabibinging sigaw ang nagmula kay Gloria. Nawala na siya sa kanyang sarili. Para siyang isang nasugatang hayop na handang manakmal. Sumugod siya sa akin, ang kanyang mga kuko ay nakaamba na parang mga patalim. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang dalawang lalaking kasama ni Attorney Manuel ay mabilis na humarang. Hinawakan nila si Gloria. Sa magkabilang braso, pinipigilan ang kanyang pagwawala. "Bitawan ninyo ako. Papatayin ko siya. Papatayin ko ang demonitang iyan." Pagpupumiglas niya, ngunit wala siyang magawa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Richard ay nakatayo lamang na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tiningnan ko si Gloria na patuloy na nagwawala. Pagkatapos tiningnan ko ang mga miyembro ng board. Kalmado kong sinabi, "Mga Ginoo, ang paglilinis ay nagsimula na. At bilang inyong bagong pinuno, ipinapangako ko walang anumang dumi na matitira." Sa labas ng mga salaming pader ng boardroom, naririnig na ang papalapit na tunog ng mga sirena. Dumating na ang tulong, dumating na ang hustisya. At para kina Gloria, dumating na ang kanilang katapusan. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa ibaba ay tumagos sa mga salaming bintana ng boardroom, nagpipinta ng mga gumagalaw na anino sa mga mukha ng lahat. Ang tunog ng mga sirena na kanina'y papalapit pa lamang ay tuluyan ng huminto sa tapat ng gusali. Ang hustisya ay hindi na kumakatok. Sinisipa na nito ang pinto. Dalawang unipormadong pulis kasama ang hepe ng seguridad ng gusali ang pumasok sa boardroom. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan. Pinatigil ang pagwawala ni Gloria. Ang kanyang pagpupumiglas ay napalitan ng isang biglaang pananahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mga posas na nakasabit sa sinturon ng isang pulis. Ipinakita ni Attorney Manuel ang mga kinakailangang dokumento, ang opisyal na reklamo para sa attempted extortion at falsification of documents laban kay Gloria at Dennis, kasama ang isang kopya ng video recording mula sa mga nakatagong kamera sa mansyon na nagpapakita ng kanilang pananakot at pamimilit. Walang maraming tanong, nilapitan ng mga pulis si Gloria. Ang matigas na tunog ng pagsasara ng posas sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng isang reyna. Hindi na siya nagsalita. Ang lahat ng kanyang pagmamataas at tapang ay nawala na. Parang bula, isang blangkong tingin lamang ang ibinigay niya sa akin. Isang tingin ng isang taong tuluyan ng natalo. Sumunod na pinusasan si Dennis. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng bumagsak. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit isang matalim na tingin mula kay Attorney Manuel ang nagpatahimik sa kanya. Dinala sila palabas ng silid. Ang kanilang paglalakad ay isang nakakahiyang prosesyon patungo sa kanilang bagong kaharian, ang selda ng bilangguan. Nang mawala na sila sa paningin, ang lahat ng atensyon ay napunta sa nag-iisang natitirang miyembro ng pamilyang nagtaksil. Si Richard ay nakatayo pa rin na parang isang tuod. Nang bigla siyang matauhan ng kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig, gumapang palapit sa akin at niyakap ang aking mga binti. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang malakas at hindi mapigilang pag-iyak. "Melissa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, parang awa mo na," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi ko yon kagustuhan. Si Mama ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang ako. Alam mo kung gaano siya kahigpit. Natakot lang ako sa kanya." Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon
Ang mga linyang paulit-ulit na sinasabi ng isang duwag na naghahanap ng masisisi. Itinaas niya ang kanyang muka basang-basa ng luha at uhog. Asawa mo pa rin ako, Melissa. Pamilya pa rin tayo. Magsimula tayo ulit. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Tiningnan ko siya sa ibaba. Ang lalaking minsan kong tinawag na asawa, ang lalaking tahimik na nanood habang ako'y nilalapastangan ngayon ay nasa aking paanan, nagmamakaawa. Wala akong naramdamang awa, tanging pandidiri. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga binti mula sa kanyang pagkakahawak. Ang aking boses ay malamig na parang yelo nang ako'y sumagot. Tapos na tayo, Richard. Ang pamilyang sinasabi mo ay winasak mo noong pinili mong tumayo sa likod ng iyong ina habang ako'y nilulunod niya sa putik. Tumayo ako at humarap sa kanya. Ang mansyon na yon ay hindi mo natahanan. Ang kumpanyang ito ay hindi mo napag-aari. At ako, idiniin ko ang bawat salita. Hindi mo na ako asawa. Lumingon ako kay Attorney Manuel. Pakihanda ang mga papeles ng annulment at siguraduhin mong wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Pagkatapos tumalikod ako. Iniwan ko siyang nakaluhod sa sahig, isang sirang lalaki, na iniwan ang lahat na haharap sa isang kinabukasang siya mismo ang sumira. Sa mga sumunod na buwan ang Hacienda Arturo and Development Corporation ay sumailalim sa isang malawakang paglilinis. Sa ilalim ng aking pamumuno, inalis ko ang lahat ng mga tiwaling opisyal na itinanim ni Gloria. Itinaas ko sa posisyon ang mga taong may tunay na talento at katapatan mga empleyadong matagal nang minaliit ngunit nanatiling tapat sa pananaw ng aking ama. Ang kumpanya ay hindi lamang bumangon. Ito ay lalong lumakas. Pinasok namin ang mga bagong merkado, naglunsad ng mga proyektong nakatuon sa komunidad at ibinalik ang tiwala ng aming mga kliyente at mamumuhunan. Ang pangalan ng Arturo ay muling naging simbolo ng integridad at kahusayan. Pinanatili ko ang aking pangako. Naglaan ako ng isang maliit na buwanang sustento para kay Gloria at Richard, sapat lamang para sa isang simpleng apartment at pang-araw-araw na pagkain. Ito ang aking huling hatol, ang hayaan silang maranasan ang buhay na dati nilang hinahamak, isang buhay na ordinaryo at walang anumang kapangyarihan. Iyon ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong tulad ni Gloria. Isang maaliwalas na hapon, ilang buwan matapos ang lahat nagmaneho ako ng mag-isa papunta sa sementeryo. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat. Naglakad ako patungo sa puntod ng aking ama. Ang puting marmol ay malinis at kagalang-galang. Sa larawan ng kanyang nangiti ay tila mas maliwanag kaysa dati. Naglagay ako ng isang pumpon ng puting bulaklak sa paanan ng kanyang lapida. Umupo ako sa damuhan at hinaplos ang malamig na bato. Papa, bulong ko ang aking boses ay puno ng emosyon ngunit matatag. Nandito na po ako. Natupad ko na po ang pangako ko sa inyo. Isang banayad na hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nalinis ko na po ang kumpanya. Mas malakas na po ito ngayon kaysa dati. Ang mga taong nagtaksil sa inyo ay pinanagot na po ng batas. Napangiti ako isang tunay at magaang na ngiti. At ako po, Papa, malaya na po ako. Hindi na ako kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Nahanap ko na po muli ang aking sarili. Tumayo ako at tiningnan ang malawak na kalangitan. Ang dula ay tapos na. Ang mga kontrabida ay nagbayad na. At ang bida pagkatapos ng lahat ng pagsubok at sakit ay sa wakas nakatayo na ng tuwid handang harapin ang isang bagong umaga. Habang naglalakad ako, palayo iniwan ko na sa likod ang mga anino ng nakaraan. Ang daan sa aking harapan ay malawak maliwanag at puno ng mga posibilidad. Ang pangalan ko ay Melissa Arturo at ito pa lamang ang simula ng aking tunay na kwento.